Nanawagan ang samahan ng industriya ng agrikultura na kung maaari sana ay mai-blacklist ang mga importers na iniipit ang supply ng bigas sa mga pantalan. Samantala, nag-abiso na rin ang Philippine Ports Authority na hanggang October 1 na lamang ang palugit para ilabas ang ilang sako ng imported rice na hanggang ngayon ay nakatenga pa rin sa mga pantalan. Ang detalye sa ulat ni Clazel Pardilla. Hanggang sa unang araw ng Oktubre ang ibinigay na palugit ng Philippine Ports Authority para ilabas ang sako-sakong imported rice na nakatenga at hinuhord umano sa mga pantalan. Naghihintay sila na magkaroon ng pagkakataon na sumipa na naman, na mag-increase ang demand para sumipa ang presyo at saka doon nila ilalabas yan. Pag hindi pa siya na-claim by October 1, pinag-uusapan natin dito yung mga kargamentong more than 30 days na yung dwell time. Endorso natin to sa Bureau of Customs and then for them na i-declare na abandon nitong shipment na to. Kamakailan lang isiniwalat ng PPA na may higit 800 shipping container na naglalaman ng halos 24 na milyong kilo ng imported rice ang nakatambak sa dalawang pantalan sa lungsod ng Maynila. Kalahati umano rito ay higit isang buwan ang nakatenga at may ilan pang aabot na sa halos 300 araw. Dahil sa ating pagsisiwalat, over the weekend lamang po ay nasa 300 containers po ang na-pull out na ng mga kanya-kanyang consignees nito. Suhestyon ng Bantay Bigas, kasuhan ng hoarding ang mga importer at i-forfeit ang mga kargamento. Dapat talaga kasuhan. Sampulan. Ang tagal-tagal na dyan sa port. Almost 9 months o 9 months na. At isang malaking usapin yan ng hoarding, Miss Clay. Kaya dapat parusahan sila sa pamamagitan ng pag-forfeit na ng gobyerno dun sa mga produktong bigas. Ipamahagi na sa mga malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino dahil ang laki-laki ng mga ang tawag doon, nagugutom. Nanawagan naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura na i-blacklist ang mga importer na iniipit ang supply ng bigas sa mga pantalan. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 3 milyong metriko tonelada na ng bigas ang pinayagang makarating sa Pilipinas simula Enero ngayong taon. Giit ng Sinag, dapat maramdaman ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng bigas matapos bawasan ang taripa sa inaangkat na bigas. Ang nakikita pa rin natin is dapat bumaba na yung presyo kasi ang laki na ng pumasok, 16 million kaban na pumasok na bigas na. Yung permit nila isuspend kung talagang ginagawang bodega yung PPA. Blacklist ng Bureau of Plant Industry. I-inspeksyonin ng Bureau of Plant Industry kung maayos pang kalidad ng mga imported rice at ligtas pang kainin. Concern namin yung food safety. Isa lang naman na kargamento na 275 days. So 9 months na yan na nakatenga. Plus kailangan din makita kung kailan yan na-harvest. Kasi pag tumagal ng isang taon, medyo matagal na yung bigas. We just would like to ensure food safety ng bigas. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.